ang kamera ng kadiliman. Isang tahimik na hapon, nagdesisyon ang magkakaibigang sina Mark, Jane, at Leo na mangubat sa likod ng kanilang eskwelahan. Kilala ang lugar na yon bilang isang maliit na gubat na bihirang puntahan ng mga estudyante. Sinasabi na may mga kwento ng kababalaghan sa lugar, ngunit hindi nila pinansin ito. Ang layunin lang nila ay maglibang at mag-relax. Habang naglalakad sa gitna ng masukal na daanan, napansin ni Jane ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng mga tuyong dahon. Lumapit siya at nilinis ang paligid nito. Isang lumang kamera ang nakita nila, isang kamera na mukhang gamit na gamit, ngunit walang bahid ng alikabok o kalawang. Agad itong kinuha ni Mark nang walang pag-aalinlangan. Ang cool nito. Luma, pero mukhang matibay. Subukan natin, sabi ni Mark habang tinitingnan ang kamera. Kahit medyo nag-aalinlangan, napilitang sumang-ayon si Jane at Leo. Nagsimula silang magpictorial. Unang kumuha si Mark ng litrato ni Jane at Leo na nakangiti sa ilalim ng isang puno. Wala namang kakaiba sa unang tingin. Natawa pa nga sila dahil sa kung gaano kaluma ang kamera. Pero pag-uwi nila, nagsimula ang kakaibang mga bagay. Kinabukasan, napansin ni Jane na tila ba may mga anino sa likod nila sa litrato na hindi nila napansin noong araw na yon. Akala niya ay guni-guni lamang ito, kaya hindi na niya pinansin. Ngunit si Leo, bigla na lang nagkasakit ng matindi, nilalagnat, nanginginig, at tila laging sinasabi na may nararamdaman siyang presensya sa likod niya. Lumipas ang ilang araw at sa bawat araw na dumarating, isa-isa silang nakararanas ng kakaiba. Si Jane, isang gabi habang natutulog, ay nagising nang may marinig na mga kaluskos sa labas ng bintana niya. Akala niya ay pusa lamang ito, ngunit nang silipin niya, nakita niyang isang itim na anino ang tumatayo sa labas, nakatingin sa kanya. Nanginginig siya sa takot, ngunit biglang nawala ang anino na parang bula. Naging malala pa ito nang magsimula silang makatagpo ng mga pamilyar na mukha sa mga lugar kung saan hindi dapat sila naroroon. Sa mga litrato, may mga nakikitang mga mukha ng hindi nila kilala, pero ang pinaka nakakatakot ay ang tila mga nakakatakot na anyo ng sarili nila, parang patay, walang kaluluwa, nakangiti ng kakaiba. Sa takot, bumalik sila sa gubat para ibalik ang kamera kung saan nila ito nakuha. Sa kanilang paghahanap ng tamang lugar, bigla silang nakarinig ng boses ng isang babae, malamig, malalim, at tila nagpapasakit ng ulo nila sa bawat salitang binibigkas. Isa, dalawa, tatlo ngayon, kayo'y kasama na sa litrato. Nang lingunin nila ang kanilang paligid, wala silang makitang tao, pero naririnig pa rin ang boses na yon. Sa kanilang patuloy na pagtakbo, natagpuan nila ang isang lumang bahay kubo sa gitna ng gubat na hindi nila napansin dati. Nilapitan nila ito, at sa loob ay nakita nila ang mga lumang larawan na nakapaskil sa dingding, mga larawan ng mga estudyante, mga hiking group, at iba't ibang tao, lahat nakangiti. Ngunit sa bawat larawan, may kakaibang bagay. Lahat ng nasa litrato ay tila hindi normal, mga mata na walang buhay, mga katawan na tila nabubulok. Nang silipin nila ang isa sa mga litrato, napansin nila ang isang grupo ng mga estudyante, at sa likod ng mga estudyanteng iyon, nakita nila ang kanilang mga sarili, nakatayo sa parehong lugar kung saan sila kumuha ng litrato. Nakangiti, ngunit may matalim at malamig na titig. Nagulat sila sa nakita at nagmamadaling umalis. Ngunit habang tumatakbo sila palayo, isa-isang bumagsak sina Leo at Jane. Si Mark, natakot na tumingin sa likod, ay patuloy na tumakbo hanggang sa makarating sa campus. Sa pagdating sa eskwelahan, nakita niyang wala ng tao. Ang oras ay tila huminto. Hanggang sa marinig niyang muli ang malamig na boses. Lahat ng lumabas sa litrato ay akin na. Ikaw na ang susunod. Sa puntong iyon, hindi na kinaya ni Mark. Bumagsak siya sa lupa, tumitigil ang hininga, at nang dumilat siya, naramdaman niyang hindi na siya mag-isa. Sa kanyang harapan, isang lalaki, malabo, madilim ang anyo, ngunit may hawak na kamera. Nakangiti ito habang iniaabot sa kanya ang kamera. Isang litrato na lang, sabi ng boses, at tapos na ang lahat. Sa huling sandali, napansin na lang ng mga otoridad ang mga nawawalang estudyante. Nahanap nila ang katawan ni Mark sa likod ng eskwelahan, hawak ang lumang kamera, at nakatitig sa langit na parang may malalim na sikreto. Ngunit ang pinakakakaiba sa kanyang kamera, ang huling litrato ay sila Mark, Jane, at Leo, nakatayo sa gitna ng gubat, lahat nakangiti, ngunit wala ng kaluluwa. At mula noon, sinasabing ang sinumang makakuha ng kamerang iyon,
Ang lahat ng litrato na kukunin nila ay magiging huling alaala ng kanilang buhay, at magpapatuloy ang sumpa.